Inabot tong bahay na to mga kapanalig pagpapagawa ay nasa mga 350 something. Kailangan mong mag-entertain. Kasi bilang content creator, kailangan kayo ma-entertain. Hapon, hindi ko ina-expect yun na umabot tayo ng 4.6k plus. Yung naisip ko na gimmick, yung naisip ko na diskarte, nagkaroon ng bunga mga kapatid ko, bumalik yung tunay na Louie TV ng mga panahon na yun. Simulan nang magkulitan kasama si Louie TV. Good morning! Oy, meow meow, may pusa sa ano ko. Yan, magandang umaga. Ngayon ay hindi ko na alam kung anong araw na dahil sa kabisihan sa challenge. Kaya gigising ko lang. Ang araw natin ay Wednesday, January 8 na ng umaga. Bali, naiwan nga ako sa biyahe nila Idol Japper Sniper. Nagpaiwan talaga ako kasi yun nga, hindi ako makakapag-focus sa vlog pag sumama ako sa biyahe. Kasi mahirap mag-upload ng madami pag nasa biyahe kayo mga kapanalig. Pero hindi, talaga kasi. Nyaw, huwag ka malikot. Nagbablog ako. Tulog ko, nandito si Lilith eh. Tsaka, yun nga, nabanggit ko naman sa vlog nung nakaraan. Ang tutulin kasi talaga ng mga motor nung kasama ko. Yan, sila Idol Japper, yan si Kautoy. Puro sila, matutulin ng motor. Kaya malang maiiwan ako at mahihirapan akong sumabay sa kanila. Alam niyo naman ang pagdadrive ko ay saktuhan lang. Hindi naman sobrang bilis. Mas gusto ko na kasi ngayon yung safe kaysa sa pagmamatulin ka na hindi mo naman talaga kaya, 'di ba? Kakayanin, pero hindi ako sobrang, sa totoo lang, hindi ako sobrang mag-enjoy pag sobrang tulin. Kaya sabi ko kula Idol, sila muna. Alam naman ni Idol yun, alam naman niya na ganun ako mag-drive. Dahan-dahan lang, ganun lang naman ako mag-drive. At yun, kaya ako nag-vlog ngayon kasi marami nagtatanong sa comment, bakit ko daw binenta to. Nasagot ko na naman yung tanong nyo mga kapanalig, no. Para sa lahat ng hindi nakakalam, binenta ko na po itong bahay talaga kay Idol Japper Sniper nung isang taon, nung nakarang taon lang. Sa kadahilanan na yun, gusto ko rin ipandagdag doon sa pinapagawa kong bahay sa Kalaka. Tsaka sa time na naging sobrang busy ko at maraming nangyari na hindi ako nakakabalik dito sa Bukana, nagdesisyon na lang din ako na ibenta to kay Idol Japper Sniper. Ang dami nagtatanong bakit ko binenta, hindi ko na lang pinaupahan. Isa-isahin natin yan, no. Bakit hindi ko na lang ginawang pwede mong siyang gawing every summer na tuluyan, ipaupa sa mga taong gusto mag-beach, tapos paupahan sa kanila. Pwede yun, di ba? Pwede mong gawing negosyo. Maraming papasok kasi dyan sa part na yan mga kapanalig. Pag pinaupahan mo to, syempre, hindi rin mo ma-maintain talaga, hindi mo masusure na ma-maintain yung kaayusan ng bahay, yung ganda ng bahay, di ba? At saka iniisip ko, na kung papaupahan ko to, paano kung pupunta ako dito? Di ba? So, wala rin akong tutulugan. Hindi naman ako papabayaan ni Idol Japper Sniper pag pumunta ako dito. Siyempre, patutulugin niya rin ako sa kanila. No? Malaki din yung pamilya niya, mga kapanalig, marami sila dun. Iba pa rin kung meron ganito, no? Na pagdating ko, kahit nabenta ko na kay Idol, welcome na welcome ako at pwede pa rin ako matulog dito. Ganun yung iniisip ko mga kapanalig. Kaya okay pa rin sa akin na sa kanya ko na ibenta, hindi sa ibang tao, no? O hindi ko na ipinaupahan. Kasi pag pinaupahan ko, makakatulog ba ako dito kahit akin to? Syempre hindi, kasi nga inuupahan. Hindi ko rin siyang ginawang
paupahan para sa mga turista. Alam nyo naman na malapit to sa may beach. Hindi ko siya ginawang ganun dahil syempre mawawalan din ng privacy si Idol Jumper Sniper at yung pamilya niya. Bakit? Syempre tuwing alam naman natin na si Idol ay kilala at sikat. So tuwing tuwing summer, ipapaskil ko na itong bahay na to ay pwedeng upahan sa lahat ng gustong mag-outing dito sa Bukana o dito sa Nasugbu. Ang mangyayari niyan, hindi naman po sa iniisip ko lang yun. Mangyayari niyan, lahat ng gustong makakita kay Idol Jumper Sniper ay magbubook dito sa bahay. Ang bahay niya nandyan lang sa harap. So, automatic, pag merong umupa dito para sa outing, automatic maano si Idol. 'Di ba? Hindi siya maano yung privacy nila. Alam ko naman na nagigets nyo yun. Ayun yung dahilan kung bakit hindi ko siya pinaupahan sa mga turista at hindi ko siya ginawang paupahan. Yun nga po, hindi ko ginawang paupahan dahil alam ko na pag ako ipupunta dito pa rin ako tutuluyin ni Idol Jumper Sniper. At yun, etong bahay, mga kapanalig, para sa mga bago lang, ito nga po yung napundar ko na bahay dito sa Bukana, kauna-unahan at sa buong buhay ko. No? Yung nagdalawang isip din ako na ibenta kay Idol to nung una. Pero sabi ko, hindi rin naman ako palaging nakakauwi dito. Wala ring mag-aalaga. Sabi ko, ibenta ko na lang sa kanya. Inabot tong bahay na to, mga kapanalig, pagpapagawa ay nasa mga 350 something. No, kasama na lahat. Yan, kumpleto na. Pati mga gamit, ganyan, pintura, lahat, no, makikita nyo dito. Bubong, sa banyo, hagdan, yung mga bakal dyan. Mga 300. Dito ko nasubukan kumita ng halos magkalahating milyon. December yun, mga kapanalig. 4 years ago, kung di ako nagkakamali. Talagang nagulat ako na sobrang lakas ng views nito nung ginagawa pa to, mga kapanalig. Lagi ako nagwa 100,000 dito every upload ko. Tapos maigsi pa yung upload ko dati, mga kapanalig, hindi pa kahabaan. Kung alam ko lang dati na ganun yung baka mamaya nag-upload tayo sa isang araw ng marami. Halos nagkakasabayan kami ni Idol nun, si Idol sa pangingisda, ako naman dito sa paggawa ng bahay. Nakakatuwa yung pagkakataon na yun dahil dito sa Bukana talaga na-experience ko yung ganung pangyayari sa buhay ko. No? Na magkaroon ng sariling bahay, na makita yung mga pinaghirapan ko sa YouTube na hindi ko naman alam talaga dati sa sarili ko na mararating ko tong ganitong bagay. Salamat din kay Idol Jumper Sniper. Sa inyo, walang paulit-ulit na pasasalamat. Yun nga, in December na yon, tuloy-tuloy hanggang sa natapos na nga. Yun, tapos yun na, tiniran ko na. Maraming alaala dito sa bahay na to, mga kapanalig, dahil dito nga ako nagstay ng matagal din. Nung unang gawa to, tinititigan ko, parang hindi ako makapaniwala na ako ba talaga to? Akin ba talaga to? Napagawa ko ba talaga tong bahay na to? Parang hindi pa rin nag-ano sa utak ko na dahil sa pagsisikap ko sa YouTube, napatayo ko tong ganitong bahay. Gusto ko lang din magpasalamat sa Saward family dahil yun, sila talaga yung dahilan kung bakit ko napatayo tong bahay na to. No, kasi sila talaga yung mga nanonood sa akin, mga sumusuporta nung una pa lang. Marami nang nawalang nanonood sa akin, no. Marami nang mga nawalang sumusuporta, lalo na yung mga time namin ni Kamuning noon, mga kapanalig. Talagang ang lakas ng love team namin noon iba yung chemistry, iba yung dating. Pero syempre isa pa yon na kwento ko lang, no. May budang ako, di ba? Kahit sabi mong trabaho lang, iba na rin yung dating nung nagtagal-tagal. So kaya ayun, na ano rin yung aming pagko-collab.
Hindi naman ako nagsisisi na nabenta ko tong bahay sa ano, sa kay Idol, no? Binenta ko 'to ng mababang halaga lang. So, hindi ko siya ibinenta ng mataas. Siyempre dapat pag magbebenta ka ng bahay, 'di ba, yung medyo sasakto lang sa ginastos mo. Ako binenta ko lang kay Idol ng sapat lang na talagang kayang-kaya ni Idol na bayaran. Si Idol Japper, ano yan eh, parang kapatid ko na yan, nakakatandang kapatid ko. Kasi, oh, tama yung nakakatanda kasi baby face pa ako eh. Tsaka baby pa talaga ako. Si Idol, malaki yung agwat sa akin yan. Hindi, joke lang. Parang nasa 36 na ata si Idol. Oo, ako 33. So, nung nagkakilala kami, siya 33. Ako nasa 20 something lang, 27 or 28 ako noon. Siya 33 na nung nagkakilala kami. Yung ilang years na din, 'di ba? Kung hindi ko nakilala yan si Idol, wala ako dito sa YouTube. Malamang nasa Facebook pa rin akong nagkakalat ng lagim. Wala siguro akong mga bahay na naipatayo. Wala siguro akong mga natulungan na tao kung hindi dahil kay Idol Japper Sniper. Walang sawang pasasalamat talaga sa kanya. So, ayun, napaliwanag ko na sa inyo kung bakit ko binenta kay Idol itong bahay, no? Yun yun, sa Kalaka, ang laking bagay nung pera na pinagbilan nitong bahay dahil nga naitayo natin ng maayos-ayos yung bahay ko sa Kalaka. Mas malaki dito, siguro mga triple nito yun mga kapanalig pag pinagsama-sama mo. Triple nitong bahay dito sa Bukana. Yung bahay pero hindi pa yung buong lupa. Kasi yung lupa ko dun sa Kalaka ay nasa 620 square meter. Kaya malaki-laki siya. Hindi lang makita ng maayos dahil bundok siya na pag medyo pababa na ginawang landscape kaya medyo nakaganon. No, pero kung straight yun, talagang kitang-kita niyo yung lawak ng lupa. Ayan, kwento ko na sa inyo. I-share ko naman sa inyo ngayon yung plano ko ngayong araw na ito. So, ngayong araw na ito, mga kapanalig, ay mag-ayos akong gamit. Babalik muna tayo yun nga, ng Kalaka. Dahil sila Idol ay nasa biyahe. Ganun ang diskarte na gagawin ko. Paano-ano lang ako. Pag ganun-ganun lang ako, mga kapanalig. Sabi nga ni Idol Japper Sniper, no, sa challenge na to, ulitin ko lang, ay kailangan nyo ng diskarte. Ang ano ko kasi, nung una, ang payo ni Idol Japper Sniper nung una, 'di ba? Auno pa lang ng alauna ng tanghali, mag-upload na kayo ng mag-upload para dumating yung revenue ng address, no? Para kumbaga pumantay ka lang. Hindi ako nakinig kay Idol noon eh. Kasi ini-enjoy ko pa yung ini-enjoy ko pa yung New Year, tapos may hangover pa ako. Ang dami kong inaasikaso doon sa bahay kasi nga nag-birthday si Budang, nandun yung pamilya niya. Hindi ako nakapag-vlog ng Oslo, hindi ko napukusan. Sabi ko, sige, kakayanin ko na lang yan sa pag mga January 3 na. Sabi ko, hahabol na lang ako. Tapos, yun nga, gagawa na lang ako ng paraan kasi pwede naman makipag-collab. Sabi kong kung ganun. Kaya ang ginawa kong diskarte, ganito. Pagtungtong ng 3, napag-iwanan na ako. Kasi, pang 7 lang ako noon, mga kapanalig, no? So, na-share ko nga sa inyo yung about sa bahay ngayon. Ito naman, yung diskarte na gagawin ko para sa challenge. Ang hirap pa lang ng ganun. Pag sa una pa lang, nagbaliwala ka na sa challenge, no? Na hindi ka agad nag-update, na hindi ka agad nag-vlog ng marami, tapos biglang dumating yung revenue, tapos nag-update. Ang hirap na maghabol din eh. Ang dami mo ng mga vlog na hindi na-upload para maging level lang yung revenue nyo. Kaya sabi ko sa sarili ko, ano ba gagawin ko? Kasi sa totoo lang, aminado naman ako sa sarili ko na kung magbablog ako ng marami, kaya.
kaya yan mga kapanalig. Sabi ko, kung puro vlog lang as in. Sabi ko, sige, sisipagan ko na, dadamihan ko yung upload. Pero nakita ko kasi, nung mga time na si Kuya Noli, ang laki na ng lamang. Tapos, si Kanuto, ang laki na rin ng lamang. Tapos, pang 7 pa ako. Sabi ko, ano kayang gagawin ko nito? Kasi, kung magiging ang diskarte ko, upload lang ng upload, tapos hindi talaga ako mahilig sa live, mga kapanalig, no? Sa buong buhay ko sa pag-YouTube, sa isang taon, ilang beses lang ako nagla-live, mga kapanalig, kasi focus ko lang talaga ay pagbablog. So wala tayong yung mga solid na supporters na mahilig magpalipad. Wala tayong supporters na ang Team Kapanalig na mahilig talaga na magsubaybay sa live, na talagang willing na magbigay ng suporta sa pamamagitan ng pakulay. O wala talagang ganun ang Team Kapanalig, mga kapanalig, no. Hindi talaga ako nagla-live. Ngayon ko lang yan na experience nung sa challenge na to, na ang sarap pala. Nagulat ako na may mga supporters pala ako katulad ninyo na talagang nakaabang. Tapos pag nagla-live ako, comment ng comment. Tapos talagang suporta sila, 'di ba? Tapos pag talagang ganun pala yung pakiramdam ng may nagpapalipad na ganung kalaki. Alam mo yung sa pakiramdam ko, kaya sabi ko nung una pa lang, sige, ganito gagawin ko. Maglalagay ako ng pakulo, sabi ko. Total, may talento naman ako, sabi kong ganun. Kaya ko sumayaw, kaya kong mag-costume, hindi naman ako mahihain. Hahabol ako. Gagawa ko ng gimmick. So, yun na nga. Unang live ko, January 3, testing lang. Ninyaw, huwag kang magulo. Testing lang, ice cream yummy, ganyan. Ice cream good, gano'n. May mga nagpapalipad, mga sakto pa lang. Tapos ko, ay, ayos din pala to, ha. Okay. Tapos nung pangalawa na, ayun na nga yung nagko-costume na ako sa Nabotas, mga kapanalig. Na-entertain na sila. Yung dating views ko sa live na umaabot lang ng 200, 300, biglang 500. Ayun yung mga pangalawang beses ko ata mag-live sa Nabotas. Sabi ko, wow, nagpa-500, pumalo pa ng 600. Sabi ko, maganda tong gimmick na gagawin ko. Kasi, syempre, 'di ba? Kailangan mong mag-entertain. Kasi bilang content creator, kailangan kayo ma-entertain. Kailangan mapasaya ko kayo. Kailangan magkaroon kailangan mapangiti ko kayo, 'di ba? Para maging worth it naman yung ipapalipad nyo sa akin, na na nararamdaman ko sa sarili ko, sa puso ko, na deserve ko 'yon, yung ipapalipad nyo sa akin. Deserve ko na mabigyan ng pakulay, deserve ko mapaliparaan kasi ginagawan ko ng paraan, 'di ba? Na napapasaya ko kayo. Kaya ayun, sabi ko, mukhang ayos 'to, sige, itutuloy-tuloy ko 'to kako. Kahit nakakapagod, no, kahit nakakahingal, kahit na hindi ko alam yung gagawin ko. On the spot kasi yun, mga kapanalig, kung ano lang yung maisayaw ko, yun na yun. 'Di ba? Hindi ako nagpa-practice. Ang ko nga lang, ang sayaw ko lang na bago, 'di ba? Mapapansin niyo sa live ko ay ice cream yummy lang. Wala nang ibang bago pa na ibang mga sayaw. Kasi hindi ako nagpa-practice ng mga bago yun. Ang pinapractice ko lang yung alam ko. 'Di ba? On the spot pa yon. Kaya nakakatuwa. So yun na nga, magbalik na tayo. Nasa Nabotas pa ako. Kahit alam ko na yung views ko dun tagilid, tinuloy-tuloy ko pa rin yung vlog. Kasi pag hindi ako nag-vlog, ang laki na ng magiging lamang sa akin ng mga kasabayan ko, ng mga kasali sa challenge. Kaya yun nga, request nga ni Budang na wag muna ako umuwi kasi walang pasok na Sabado at Linggo. Lunes na ako dumiskarte, sabi ko. Ito ang diskarte na gagawin ko ngayon para makahabol ako. So ang rules, diskarte, tama? Sabi ni Idol, diskarte. So yun ang ginawa kong diskarte, live. Tapos pipilitin ko na ma-entertain kayo, at ito pang isa. Ang diskarte ko, alam nyo naman na pag magkasama kami ni Idol Japper Sniper, ay malakas ang views ko. Totoo yan, aminado ko sa sarili ko. Pag nandito ako sa Bukana, malakas ang views ko. So, diskarte. Kaya sabi ko, Dol, pwede ba akong pumunta dyan? Sabi kong ganun. Ang ko nun, para makadikit-dikit man lang ba? Kasi ang hirap talaga pag yung hindi ka na makadikit,
tapos nag-i-effort ka kahit anong effort mo ng ano, kung sakto lang din yung views mo, didikit ka lang ng kaunti tapos gaganon na sila eh. 'Di ba? Yung kung malayo na agad yung mararating nila, ganun lang po. Tapos pag nag-effort ka na naman, didikit ka ng kaunti, tapos kinabukasan pag nag-update gan, parang ano, gaganon-ganon lang. Sabi ko kailangan kong tumalon. Sabi ko ganun, tatalon tayo. Ayun na nga yung diskarte na ginawa ko. Punta ako dito, at nakipagkulitan, at ano, tawag dito, at nakipagkwentuhan, nakipag-collab. Ayun, salamat sa suporta rin ng mga taga dito at kay Idol Japper Sniper. Ayun, nakano ako, nakadikit, 'di ba? Diskarte. Sinunod ko naman yung sinabi ni Idol kahit anong diskarte niyo eh, 'di ba? Sabi niya nga makipag-collab kayo sa mga mas sikat, sa mga mas kilala. Kahit ano, gawin nyo. 'Di ba? Ayun yun naman yung ginawa ko, kahit ano ginawa ko. Nag-costume ako. 'Di ba? Nagsayaw ako at nangulit. Kaya maraming salamat sa lahat ng sumuporta. Kahapon, hindi ko ina-expect yun na umabot tayo ng 4.6k plus. In-expect ko nasa 1,000 lang yung papasok sa live ko mga kapanalig. Pero nagulat ako. 600 nung una, yung sinasabi ni Idol 600. Tapos nung nung biglang sumasayaw ako, sabi ni Idol "Oy, 2,000 na yung viewers mo." Sabi ko, nagulat ako kasi hindi ko pa nararanasan sa buong yan sa buong buhay ko sa vlog. Yung ganong views na sa live 2,000. Sabi ko, ayos ginaganahan ako kahit yung hingal ko nawawala-wala kasi syempre gaganahan ka nun. Maya-maya, tuloy-tuloy, 3,000, 4,000. Doon ako sabi ko, wow. Yung naisip ko na gimmick, yung naisip ko na diskarte, nagkaroon ng bunga mga kapanalig. No? Sabi ko talagang tiyaga lang talaga eh. Kung ano yung mga naisip mo, kailangan gawin mo eh. Kailangan mag-effort ka eh. 'Di ba? Hindi lang yung basta iisipin mo lang tapos hindi ka gagawa ng paraan. Kaya nakakatuwa. Yung dating kinakalawang na bewang ko mga kapanalig sa pagsasayaw lumambot na naman. Pero nag-aalangan ako dito sa tuhod ko kasi alam niyo na may injury tayo. Hindi ko maibigay yung full force ko na moves. Kung walang ganitong tuhod ko, malamang nag-i-split pa ako diyan eh. At ang dami ko pang ginagawa. Nakakatuwa lang. Na-share ko lang sa inyo. Iba yung pakiramdam ko kahapon. Kasi biro mo live 4.6. Ang dami nakasubaybay sa'yo. Gusto ko lang ulit magpasalamat sa mga nakasubaybay sa akin. No? Kahit yung mga hindi nga nagpapalipad, yung nanonood lang dyan, napakalaking bagay na po nun. At yung mga nagko-comment, maraming salamat din po. Kayo yung isang dahilan kung bakit sumasaya yung live. Kasi pag nagko-comment kayo, nagkakaroon ng conversation yung bawat isa no, yung mga supporters natin. Nagkakaroon ng sagutan din, ganyan. May mga nagbabasa. At syempre, alam naman natin na sobrang napakalaking bagay din ng mga nagpapalipad na na mga supporters din natin. So, sa Sorry Family, yung sa Team Kapanalig, maraming salamat sa inyo. No? Hindi ko na nga alam kung ilan yung mga nagpalipad kahapon. Hindi ko na alam kung habang sumasayaw ako. Parang na ako, parang hindi ako makapaniwala. Kaya tumatakbo-takbo ko, ganun 'di ba? Yung parang sabi ko, totoo ba 'yun? Kaya itutuloy-tuloy natin siya para sa challenge. Hindi man tayo maging number 1. Basta yun lang, wag lang tayo hindi lang ako mangulelat. Yun lang ang gusto ko. Kaya good luck sa amin lahat. Galingan pa natin. Lagyan pa natin ng effort. Lagyan pa natin ng sigla. Lagyan pa natin ng saya. Bigyan natin ng magandang tawag dito. Panoorin yung mga natin. Yung mga supporters natin, yung mga subscribers natin, galingan natin. Yun lang, bago ako umuwi, napakwento lang ako dito sa bahay. Hindi ko rin inaasahan ng haba na pala ng magiging istorya ko dito bago tayo bumalik ng Kalaka. Abangan nyo pa po yung mga ibang gimmick ko pa
Kasi alam niyo naman ako pag nag-perform, marami pa tayong naiisip na kalokohan. Nagsisimula pa lang tayo mga kapanalig, ngayon ay 8 pa lang at sana makagraduate, no? At sana magstay kayo every live ko. Maraming salamat po talaga. Hindi ko na kayo may isa-isa yung mga nagpapalipad po sa akin, no? Hindi ko na po kayo may isa-isa. Sa live ko na lang po kayo pasasalamatan. Kasi pag dito, baka meron po ako makaligtaan, meron ako makalimutan, nahihiya naman po ako sa inyo. Basta alam nyo na po kung sino kayo, no, na mga nakasuporta sa akin, sa mga nakasuporta sa Team Kapanalig, nakasuporta sa amin na Idol Japper Sniper. Maraming salamat po sa inyo. Feeling ko nung time na sumasayaw ako at may mga nanonood sa akin ganun na views, feeling ko bumalik yung tunay na Louie TV noong mga panahon na yun. Bumalik si Kapanalig, bumalik si Brother Louie. Yung tunay na ako nung mga time na sumasayaw ako at na-entertain ko kayo. Ayun yung pakiramdam ko. Kasi nung mga panahon na hindi ko kasama si Idol at malayo ako, syempre hindi ko rin talaga na nagagawa yung mga ganung bagay. More on vlogs lang ako, serious. Wala akong makapukulan ng mga jokes, di ba? Yan, pagkasama ko yung mga tropa, masaya kami talaga, masaya naman talaga. Pero iba pa rin talaga pag meron ka nakakapukulan ng mga biruan, di ba? May nakakapukulan ka ng mga palitan ng jokes, ganyan. Ayan, si Kuya Boy, nakakapalitan natin ng jokes yan. Kasi may trabaho si Kuya Boy, Si Utol, nakakapalitan. Alos lahat naman ng team. Pero medyo, medyo, tawag dito, medyo limitado, no? Hindi katulad talaga pag kay Idol. Grabe. Isang mo pa lang, talagang na. So, yun po ang diskarte na ginawa ko mga kapanalig para hindi naman ako mangulelat. No? Doon tayo sa word na sinabi ni Idol Japper Sniper na diskarte ang kailangan para sa challenge na to. At ayun ang ginawa ko. No? Alright! Stretching! Naayos ko na naman yung mga gamit ko ngayon. Maliligo na lang siguro ako magsisipilyo at magpapaalam dun kay Ann. Tapos, uwi na tayo. Pagbalik nila dito, babalik din ako dito. Na lang tayo pag ganun para hindi naman ako palaging nakababad dito sa Bukana. Baba muna ako dito. Sisipilyo lang. Tapos papaalam lang tayo dito sa mga tao sa kabila na tayo ay aalis muna. May minalat ako siguro sa live to kahapon. Tao po. Pwede magsulisit. Ba't di ka natulog doon? Doon ka natulog? Grabe, anong oras ka na nakauwi? Kasi sabi ko sa'yo, nagtataksil ka na naman. Daling araw ka na umuwi. Sipilyo lang ako. Uwi muna ako sa Kalaka. Balik na lang ako dito ulit. Si Ann tulog pa? Okay, sipilyo muna tayo mga kapanalig, no? Para fresh ang ating bunga habang nakikipagkwentuhan sa inyo. Hilamos lang. Nalaro ba ako? Ay, ba yan? Tulog pa si Ann pero nakapagsabi na tayo kay Mama Rhea. Okay, na-excite lang akong ano yung buko. Na-excite lang ako mag-live mamaya sa Kampanalig. Kasi marami akong dun marami akong costume, tas marami tayong props na makukuha sa gubat. Pwede natin gamitin yung mga dahon ng nyug. Pwede natin gamitin yung mga kahoy doon, di ba? Tapos may mga pinadala sa akin costume si Sir Lagalag 44. Yung meron tayo doon na pang Yakuza, tapos meron tayong mga espada doon at kung ano-ano pa, may mga baril pa doon. Pero di ko nagagamitin yung baka mamaya bawal sa YouTube yun . Ano lang, marami tayong mga material na doon magagamit. Hingin natin yung tulong ni Kautol kasi sila yung nandun at saka ni Junjun. Parang naisip ko lang, buwabalik yun lang yung gumagawa ko ng production dati nung high school ako at nung college, nung nasa teatro pa ako mga kapanalig, nung yung mga ganyan. Gagawa kayo ng mga skit-skit na
sayaw konti, tapos may halong drama, may halong action. Parang ganun yung ginagawa ko dati pag nagtuturo ako ng ano eh, sa chatroom ng isang play kung tawagin. Ayan. Kaya abangan nyo yung live ko mamaya mga kapalalig. So, ganun pa rin, mga alas 9, doon tayo mag-uumpisa. Kasi doon na nasanay yung mga ano natin eh, mga supporters natin. At sana yung mga nanonood sa akin kahapon na umabot ng 4.6, kung di ako nagkakamali, eh magkita-kita pa rin tayo doon. At ibibigay ko talaga yung best ko para yun nga, mapasahe. Oo. Kapag-guest pa. Ay. Parang sinabi mo na mga dumi-dumi ko. Hindi ko alam pag-guest. Ay, sa rep? Okay, ay si Mama Rhea. So, ano pa ba ang pwede kong maikwento sa inyo habang tayo ay hindi pa naman halos pa uwi? No? Hindi ka ba uwi? So, magbibihis pa ako. Gusto mo na ako pa uwi na agad. Magpapantalon pa ako, magsasapatos. Ito naman oh. Kung ganyan naman yung ano, yung maglalabas sa'yo, ganyan ka-sexy. Malamang, kung sa akin na masubukan to si Mama Rhea, buntis na to eh. Bakit? Panonood sa inyong mga vlog. Tuloy to. Kanina. Pigilan tawa ko eh. Baka mamagigising sinawa. Pinanood nyo lahat? Ay, salamat sa suporta. Nanonood pala si Nanay ng vlog natin. Napanood nyo ba yung ano ko, yung live ko? Oo, Ayos ba? doon pa ako eh. Nandun ako sa likod ni Tautoy. Ay, nandito ka ba kagabi? Oo, nandun kagabi. Nakita mo naman talaga ang lindog ni ano, ni Fiona. Nay! Diba sabi ko, ganyan ako ko ng araw. Parang drum daw. Si Nanay talaga. Ay, pupunta ko sana si Kautoy. Kasama nga pala sa ano si Kautoy. Sa biyahe nila. My goodness. Tara, mag-ready na ako ng gamit. Mag-ano na lang naman ako. Hindi na ako maliligo kasi fresh naman ako kahit hindi ako naliligo. Mabango naman yung amoy ko. Hindi na kailangan talaga ng sobrang paliligo. Huwag kayong mag-alala ha. Huwag kayong malungkot dahil ako ay babalik pa naman dito. Yeah! Magaganon-ganon lang ako. Pag malapit lang yung biyahe nila, idol, sasama ako. No? Kasi sa ngayon mag-aalangan talaga eh. Tsaka kung sumama ako, eh kailangan natin makapag-upload ng, nabanggit ko na ba yun? Kailangan natin makapag-upload ng 3 beses sa isang araw. So kung sasama ako sa biyahe, puro ano yun, rektahan yun. Hindi ka na makakapag-edit agad-agad, di ba? Di ka tulad pag ganito na pagising mo, pwede ka na lumibot, vlog na agad, edit. Tapos pagka-edit, vlog ulit, edit. Mahirap kasi sa biyahe. Sabi nga ni Idol, ayun nga, totoo nga naman. Tsaka para hindi na rin kami magkapare-parehas ng content. Kasi kasama nga na nga si Kabugoy, kasali rin sa ano yun, sa challenge. At si Rigondox, yun, kasali na rin sa challenge yun. So pag sumama pa ako, magkakapare-parehas na kami ng content. Tapos, ayun, pagod pa sa biyahe, mag-i-edit. Next time, pag walang challenge, ayan, sama ako sa mga biyahe na talagang pangmalayuan. Ginawa ko na yan eh. Nung challenge namin nila Idol Japper, di ba nga, biyahe-biyahe. Tapos, ayun, parang nawawalan ka na ng time pag sobrang layo eh. Maganda yung ano lang, usap-usap, kulitan lang. Yan. Ming! Ano na? Ikaw lagi mo akong nilalambing eh. Haba-haba naman ang kuko mo. Ha? Nasaan na ba yung ano? Nasaan na yung kasama mo? Dalawa to eh. Nawala na yung isa. Nasaan na? Ito talaga. Ito yung gustong pusa ni Budang eh. Parang nagpapahiwatig na naman na gusto niyang bumili ng pusa. Sabagay, mga pusa namin, bigay yun yan eh. Ni Jose Lee. Tapos, binigay sa amin ng kuya ko sa Eagles. Si Kuya, Julius Bato Baloras. Nyaw. Aba nung kukuha mo, paputol ka naman. Yan, at hinabol ko lang talaga tong vlog na to ngayong umaga na to bago ako bumalik ng Kalaka. Magpapaalam muna ako mga kapanalig no. Maraming salamat po sa suporta nyo at gusto ko lang iparating sa inyo na sobrang taba ng puso ko sa mga natatanggap kong pagmamahal na galing sa inyo, sa lahat ng sumusuporta. Maraming salamat po, walang sawang pasasalamat. So hanggang dito na po, magkita-kita na tayo sa next update. Bye-bye! Simulan ng magmula
Sama Sinoy TV.